o sa isa kang Kristo man mo. Nga hindi naman siya pa-perform sa ministry ni Christ. Any idea? Gaya ko ninyo idea. Kung sa daw, okay, una, tarawan niyo ang unang application ha. Una, walay budget. Di ba? This is a calling condition. Daghan kay Kristo ngayon. Dili sila ka buhat sa ministry sa Ginoo because walay budget. Usa pa. Okay, walay panggas. Hindi mo. Imo na siyang ilista. Kaya nga naman, para at least makalito sa application. So, ibig sabihin, kung mo trabaho lang ka sa ministry, because na-high budget, ibig sabihin, dili ka kontento. That's why imposible sa imo ha, maka-work ka sa ministry sa Ginoo. Kita niyo ang application? Tabo sa buto, patuto sa langit, tamaan mo magagalit, kaya gagkisya na. Hindi mo trabaho, may tungod walay. Dili mo ministry, kay tungod walay sakyanan. Dili mo ministry, kay naman walay sweldo. Ito sa calling condition. Kung tanaw mo ng statement ni Paul, ano si Paul, na-experience na ako ang panahon nga naa ako sa taas. Na-experience mo na ako ang panahon nga naa ako sa ubos. Pero isa lang akong na-learn, anong wala imposible sa ministry sa Ginoo, kontento. So, ibig sabihin, kung ikaw ang isa kapistuhanon na kontento sa ministry ni Christ, bisag walay budget, kaya mo pala yun. Bisag walay gas, pwede mo pala yun. Bisag walay sweldo, pwede mo ministry. Yeah, I can do all things through Christ. You see? So that is how you apply. Kung doon ako bali ba? Wala pa lang ka nata sa English. Ha? Wala mang imposible. Because ang tao, by nature, na type ups and downs, right? Di ba? Kaya nga meron tayong kasabihan eh. Ang buhay ng tao ay parang gulong lamang. Kuminsan nasa taas, kuminsan nasa baba. Walang yumaman sa mundong ito na hindi dumaan sa diba? Meron na siguro kung pinanganak ka pa yan. Pero it doesn't mean na walang down, walang up sa buhay. Meron na. Kasi hindi pwede yan, imposible yan. Hindi ka katulad ito. Kaya nga, universal principle, idea eh. So, ibig sabihin, ang gusto ito doon ni Pablo Diaz, sa mga Kristuhano nga nila, kung ato sa dalawa sa tuwa karon, simple lang ang key. If you want to do all things in the ministry, believers must learn to be content. Yun lang. So, and then, apply. Ang following condition. Hindi ko mo hatag o illustration. Kung sama yung namin. Kasi this is a true story. This is, isa-isa sa akong kaila. Okay? So, every time na national gathering, alin ako kaila, kasi siyempre, pag national gathering na siya, siyempre almost 400 to 500 pastors na nag-gather dito. Ako kinabuhat ka na sa mga siesta time. Istorya may about sa mga sa mga experiences na mo sa ministry. So, nag-goal sa mga sa pastor, help me to pray na magkaroon ng isang bike lang sa ministry para at least maabot na ako, mas dali mo. Okay, siya mong goal, pag mga doon sa galing mo sa nagalakaw na siya doon na 3 hours na puno niya para lang maka-adjust sa libro sa niya. So, yung ang sa Ginoo, magkaroon siya bike para at least itong yung 3 hours na 4 hours na ito, mabawasan bisag tumak lang. Yung isang hindi, 3 hours niya, mga 1 hour na lang bike. Okay? Anak siya. So, pag human na ito, after a year, nakita kami isang doon ako sa mga pastor, anak ko yung bike mo. At least lang din na kayo bike, at least mas hindi na kayo hago ang imuhangan mo, kaya nanakaya din, nakamanakaw. Lagi pastor, pero ako nag-apply pa sa Ginoo ng ako yung motor. Kasi sige, pag pinatay na kayo motor, ano sa yung ginawa yung bike, isda ng motor. Ano gusto yung motor? Kapoy mo gusto yung padya, pastor. Hindi pa rin. Naganda, gusto motor na, mga 20 minutes na kaya. Hindi, mag-pray na ito. Kaya pala yung year, yung motor. Tapos pag-abot ako dito naman sa seminar na po, kasi pulo doon sa mukha. Ano mo ganun ako? Dali na ako na tayo motor. Lagi pastor, pero ako gusto na ako mag-mubot, mag-ikap. Pero hindi ay kasi pag-init ako, bakit ako dikap, pinay ito. Awan ninyo ha? You see?
The following year, nakita na po niya po niya. Pagka na siya. Kung saan na po yung limo? Mapray ko sabihin mo, kaso na alas na po ako ang ikaw. Gusto na po kung sino, sa gamay, basta na airport, ang init na. Nakakawa niyo. So, ibig sabihin, that is a sign sa usang katao na walay contentment sa ministry. Dilit magkapadayon doon kung walay yung anak na wala. Pero kung tanggalon ka ng pamagana, pagwalayan ka ha sa pagpangalaga sa inyo. So that is the beauty sa Word of God pag imuhang sakto ang imuhang pagubad sa pulong sa dunya. Tama ang imong tamang observation muli sa tamang interpretation. Ang tamang observation ng interpretation muli sa accurate na application. So, nigawas pa ka dito sa idea sa writer? Wala. Wala ka nigawas. Nigawas pa ka siyang interpretation? Wala ka nigawas. Pero daghan application? Daghan. Pero ang interpretation, isa lang. Kaya isa naman ang idea. Kaya hindi na-convey. Ang idea niya, gusto ka maging successful in the ministry, kahit mabuha ko ka na, isa lang ang gusto solve ng kapatid. Makontento. Ano lang. So, kung paano makontento, daghan application. Diba? Kung walay motor ka, pinapadayon lang. Ayaw, atong dito sa itong ano to, yung may airport. O ayaw, may bustali sa Palaw, kung wala kayong motor. Ayaw, kung kaya ito, natural. Ibig sabihin, hindi naman ang iyong mga ministry. Dali ka muna ka. Di ba, hindi mo undang ng ministry. Kung wala yung motor ka na. Hello? But as you do, hindi mo naman undang ng ministry. Do it because you love the Lord. Diba? Ayaw kang buhat ng ministry katungkol lang dapas ko sundo. Amen? Unang ako sa unang mindset, I don't want to be a pastor because a pastor will be a pastor. But if God called you, yung sabihin, let mo pa rin. Diba? So, trabaho lang ka sa ministry sa Ginoo. Amen? Okay. So, that is what we call idealism. Okay? Observation. Observe the passage. Create question. Throw question. Communicate to the text. Pag i-answeran mo ang imuhang question, ibig sabihin, you are interpreting. Para maka-apply ka, i-incorporate mo ang imong study, para ma-derive ka o para ma-derive mo ang idea, hindi mo na siya isulat kung sa gusto pa sa Biblia. Pag ma-derive mo na siya, ready na ka sa application. So, tandaan na to. Pag nakuha mo ang idea, ang tawag na to na exegetical idea. That's why natay term sa theology, na ginatawag na to, exegesis versus eisegesis. Pag musulti kang exegesis, from the word exegesis means pulling out. Pag musulti kang eisegesis means putting in. So, ibig sabihin, kung saan tama, exe or ic? Exe. So, ibig sabihin, pag exe, you are pulling out the meaning according to the author's intent. Pag musulti kang ic, ikaw ang nagbutang mo idea sa text. Ayaw butang mo ang idea sa text, kaya wala kang i-inspire sa Ginoo. Ang i-inspire sa Ginoo ang writer, naan ang message, ang imong buhato na i-exegete mo, i-pull out mo meaning. Waa. That's why daghan kayong interpreters karon, preachers karon sa the word, na the way they preach God's word ay si Jesus. Ila ang idea. Kung hangtag sila, muhubad sila isa ka text, ila ang iwali, sa unsang nang isulod na dito. Ang ilang idea. Nadili na mo ang point sa writer. Pag nawali ka, nadili mo ang point sa writer, ibig sabihin, you are eisegeting the text. So dapat when you preach, ang point sa interpretation is dapat kung paano naguna-guna ang writer ng anak ka. Kung unsa iyang na-feel, dapat ng anak ka. Kung paano niya na siya gisulti, unsa gisulti niya na, dapat ng anak ka. So meaning, interpretation is you are putting yourself to the writer's shoe. Ng anak mo hapon. Okay? So, I will listen. That's why ayaw tag pataka lang o butang o meaning iya sa text.
Pagkuha mo passage, buhaton mo sa man. Pakita ang context. Pag context ito, start questioning. Communicate to the text. Pangutan na ka. Pag namin nakita na tao, pangutan na. Pag namin nakita ka hayop, pangutan na. Pag namin nakita pagkaon, pangutan na. Because culture na. Pag namin nakita na trabaho, pangutan na. Okay? Nagkata mo isa kay sample. Before ka magano. Open your Bible. Matthew. Matthew chapter 1. Sige. Tayo sa chapter 1 din. Okay, open your Bible sa Matthew chapter 1. Okay. Verse 18. Verse 18 to 19. Sa English lang, kaya ang translation ng good sa Bisaya, layo ng good sa English lang. Basta ang sa English, ultira sa English. Matthew chapter 1, verse 19. Okay. Sige. Okay, sige lang. Itanawag sa Bisaya, okay? Kasi sulti sa Bisaya. Kasi mo basa sa Bisaya. Tapos na ko yung mabasa sa English. Sa Bisaya siya, ma'am. Okay, ganit lang kumain. Ano mic, ma'am? Okay. Sige lang. Matthew chapter 1 verses 18 to Bisang 18 na lang. Verse 18 na lang. Verse 18. Mao kini ang kaagi sa pagkataon ni Jesucristo, ang iyang inahan nga si Maria, ni atong panahon na gitakda nga ninyo. Okay, wait lang. Sige lang. Stop lang dyan. So, isa daw si Maria, gitakda. Gitakda nga ninyo. Okay, namamin nyo. Sa English, kung sa English, okay, Matthew 19, 1, verse 18. This was how the birth of Jesus Christ took place. His mother Mary was engaged Okay. to Joseph. Galang. So, engage. Nga, sa Bisaya, itakda may kasal. Sa English, engage. So, uban na translation, especially pag King James ka, betrothed. Okay? Betrothed, ha? Okay. So, pangutana na to. So, when Mary, kung si Mary kung si Mary na pregnant siya kay Jesus, kasal na ba siya kay Joseph or dili? Dili pa. Ha? Okay, sige lang. Ito ba? Kasal na ba si Mary kay Joseph? Wala. Yes or no? No, takda. Okay, so ibig sabihin, you are saying no. Why? Because of the word, itakda, ikasal, or engage. Tingnan nyo. Pag yan yung interpretation nyo, ibig sabihin ay si Jesus yan. You are putting your own interpretation to the text. Kasal naman sila. Kasi, eto siya, pag meron kayo nakita na yung trabaho, ginagawa nila, pagkain, pang-tao, or hayop, so kailangan niyo yan siyang tingnan. Nakuha? Kailangan niyo siyang tingnan kasi, eto kasi sila is cultural. Now remember, their culture, in our culture, hindi dili parehas. Karon, pag musulti kang itakda or engage, sa tuang kultura karon, pag engage, dili pa na siya kasal. You see? So you are interpreting a passage based sa atuang kultura. Dili nato na sa pwede sabton sa atuang kultura. Dapat sabto nato silang kultura.
Because ang ilang marriage is duha ka stages. Ang first stage sa marriage is betrothal or engagement. When we say engagement sa ilang kultura, kasal na. Kay mauna siyang time nga muhatag ang lalaki og sing-sing sa babae. Mauna siya ang time nga saman, mauna siya ang time na na-witness sila sa ilang engagement. So when the Bible says that Mary is betrothed or engaged or itakda ikasal kay Joseph, ibig sabihin ana sa ilang kultura kasal na. Kaya ang second stage sa ilang marriage is mauna siya gitawag na to nga ceremony. Kaya imposible si Mary na accused sa adultery kung hindi siya kasal. Kapag ang context niya? Kasi ang point mo diyan ng gulmong ito nga sana si Joseph, gusto na ko siya divorce. Ano ni mo i-divorce na kung hindi mo kasal? Hello? Bata? Ang tawag na to na sa Hebrew is, I think, kung lang ka man sa Hebrew is Eroshim. So, ibig sabihin engagement. First stage of marriage. Sa tuwa mo doon kung engagement ka, hindi pa nakasal. Pero sa ilahan, hindi na. Kailangan na siya yung kasaluhan. That's why ang babae, hindi na siya pwede mo at sa uban ng lalaki. Kaya lalaki, anak, pag engagement nila, muhawa na siya for 1 year, ang iyang buhaton, i-prepare niya ang ilahang place sa iyang asawa. And then after a year, umalik na siya, dito ang ceremony. Nasalubungon siya sa iyang wife. Gabi ina. May tabo. So pag salubong nila na, so dito ang ceremony. Okay? So that's why, hello. Kultural yan. Kaya dili nagkamali si Eli Soriano, yung hambal niya, hindi pa daw kasal si Joseph o si because of this. Paano niya kita na ang kultura? Because ang ilahang, ang marriage is 2 stages. First is engagement, the second is ceremony. So, ibig sabihin, when we say there is engaged, kasal na siya. Okay? So, yun ang observation. Ceremony record. Ha? Sa ilaha, sa una? Yun naman, kay ang mugulanan nila is gawas mo sa kultura na siya. So, ibig sabihin, wala pa yun. Kay nasakpan nga rin niya nga, nagbuntis siya. Kundi sa, according to the context mo doon, so wala pa rin tabo sa ilaha. Si Maria was already been what? Was already been ginihugan sa Holy Spirit. So that's why nagbuntis siya. O, paano ba sa laman ng ito? Wala pa eh. Siyempre, engagement pa mo. Pag mo engage siya, kasal Hindi pa. pa dapat kay ceremony dahayan. Ceremony. Kasi sila, ceremony man after ceremony man siya. Pero sila sa silang culture, bisag wala pa na ano sa inyo ha, ibig sabihin, you are already married. That's why ganit hindi na anak pwede mangita. Kaya kung kaya niya, ang isa ka babae nag-engage sa iyang bana o bana nag-engage siya, hindi na sa pwede kung ano sa uban. Kahit ang kaso nila anak is adultery. Kasal na sila. Batuon sila. Ah? Kasalunan. Okay, Rata? Sige, question. Next verse. Compare natin sa Bisaya o sa English kalani. Gani siya. Sa English first pastor, then Joseph her husband. Yun na. Pero sa Bisaya, Joseph ay iyang You see, kaya ang problema man sa translation, mo sa translation. Usay man ang translate po sa Tua, sa Filipino, sa Tagalog, sa Bisaya man gud. Kaya translate po nila usay, ginapit nila sa itong culture. Kaya dali mo pansin na naagay problema or diferensya pag abot sa translation. Kaya the best way gid siya, kaniya, wala tayong problema kung ang atong Bible is Bisaya. Pero dapat yun, naagay kay laing na version, which is English yun dapat. Kaya ang atuwa mang good language mong good sa Bisaya mang good translate, sa Bisaya, sa Tagalog, sa ano mang good, asa na sila nagkuha? Sa English. So problema mo good yan mang good, pamanmunon pa. Pero dito mang good, husband na. You see, kita niyo mo. Kaya tungkol ng good sa gitakdak, ikasal. Pero what if pastor, kanang tawa na kay kasabot sa English. Di sa kasabot ng English, So magpabili siyang sayop ang iyang translation. ali mo, ang problema na to. Kay, dili din nato pwede mano ang reality. Mao ganit na siya, ang problema, kanya, baguta mo, ang problema ng sa Filipino culture, especially sa pag-ministry,
o sa pag-preach sa Word of God. Nga niya, wala nato gitagaan og dako nga bili ang pag-handle sa pulong sa Ginoo. Pamutanong mo. Di ba, bisag kinsa sa tuwa, pwede mag-preach? Na qualification ta, wala. Wala na nang bukang ang qualification. Kana mali. Because sa ilaha sa una, ang isa ka ministry mo preach na naanay katungod gumuwali sa pulong sa Ginoo, tudlo sa pulong sa Ginoo, is dapat qualified. So sa tuwa dire, wala ka gitagaan ang qualification. Sa kinsa sa tuwa mo, nakita lang nato, pag malulog mo ba sa Bible, wala, pwede na mo muwali. Pwede na mo hubad mo tudlo. Hello? Okay, kung tanong mo. Yan eh. Isa teacher din kasama. Teachers. Okay. Kung tanong mo, ay, padlo, lagi mo tas mo. Kung lang, pato mo sa kapila, lagi mo na ako kung tanong. May nga na pag-qualify. Alin eh, ingani lang sa teachers. Ingani teachers. Oh. Na may teacher din nga kauman of 4 years? Wala. Ang teacher, before sa mahimong teacher, muskwela sa pila ka years? 4 years. Pag umani niya 4-year course niya as a teacher na ba siya dili pa? Kasi buhaton sa teacher. Kung take ang board. Arawan ninyo ha? Kung take ang board. Pag take niya ang board, baka pa siya teacher na ba siya dili pa? Dili pa. Kasi buhaton next step sa teacher. Mga apply. Pag apply niyo, nadawat ka teacher na ba ka? Dili pa. Magparangking naman ka. Pag parangking niyo, narang na ka teacher na ba ka? Dili pa. Kasi kung siya ng buhaton. Magulang kang item. Pag kuha niyo mong item, teacher na ba ka? Dili pa. Kaya di pa mga teacher kung di pa tudlo. Kapato? So, ibig sabihin tanawan ninyo before mahimong teacher, grabe ang qualification na to. Before mahimong doktor, grabe ang qualification. Before mahimong lawyer, grabe ang qualification. Pero kumutangan na to, tanan na siya na trabaho, is trabaho na sa secular. Kung gana siya na trabaho, we are preparing every person sa ilang future dili sa kalibutan, tama? Pero bugad kayo ang qualification before nato na siya ma-achieve. Karon kung kanon ka mo, kung saan mas bugad, buwali sa pulong sa Ginoo, kung mahimong teacher, lawyer, or doktor. Kasi bugad. Muwali ay kinabuhi. Muwali sa pulong sa Ginoo, nga naman. Because ang teacher, ang doktor, wala na sila kalabutan sa kaluwasan. Ang doktor, pwede magkamali. Matanggalan ng lisensya, pero dili mawala iyang kaluwasan. Pero pag ikaw, preacher of the word, pag bumalik ang tudlo sa pulong sa Ginoo, ibig sabihin, you are bringing that person to heaven. Hello. Pero mo dito on study. Anong dili man tayo nga na? Wala, eskwela sa Bible school, Mads. Eskwela jud study jud. Wala to Sa sa kinsa school. na makawali. And that's the problem. Kay aron Kaya ko kung ako na lang ang naay ang musulti, di mistake na lang ka ko, ibig sabihin, dapat madani na ang eskwela yun kung ano, is dapat una-una English literate. Kabalo mo sulat. Kabalo mo himong isig. Kasabot yun siya, sa tawag na itong iyang comprehension, dapat ingani yun. Kung dili na siya nimo ma-achieve, ibig sabihin, nakitabaho ka lang. Pero wala na siya itagkaagili. Wala ko ng solving na, dili ko nga na. Ang ibig sabihin ang point na ako ginabrace ang culture. Kaya gani nakata diri. Kaya isang wala talagang nga na, ang importante diri, tuduan na mo kung kawalan ko sabton ang pulong sa Ginoo in a simplest way. Ingani lang, Magkadton. bisag di niya kagabalong English, na mo maagi para masabtan ang pulong sa Ginoo. Ingani lang ang tip doon. Basahan lang ang pulong sa Ginoo contextually. Okay? Context lang yun. Okay, diyan isulti yung sana. Kasi isulti diyan sa Bisaya. 19. Paman. Unon. Kung basahan pa rin yung pababa, ano tayo pansin diyan? Si Jose nga iyang Diba, kung pabalo nagkaroon na kasi ni tao Joseph, nga matarong ano daw? sinipo Sa sa ilason. Palawan. Yusi nga Dili iyang po pakaulawan. Okay. At isaw na to kasi kung context lang imo, mapansin man na nimo. Gitagda, kung sa to, paman, Unon. kunon. Pero dili pa man gunahuman ang istorya diha. Pasa ko pababa. Patwal ay Bisaya. Ay. Samtang naguna-una siya niini, mipakita kaniyang usa ka anghel sa Ginoo pinagi sa damgo ug mingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinagi sa gahom sa Espiritu Santo.
Manganak siya og batang lalaki ug ngandi siya Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang Ano sa verse na? Parang kami. 20? 21 gikan 20. 20 siya sugod. Ay, okay. Sa gospel mo muna siya. So, nga ni, umambak ang mo sa gospel ba? Gospel mo na siya yung iyakan sa kuwaro ba? Ambak mo sa gospel, sa adon mo na gospel mo ko, isulti mo rin ito, di ba? I-accuse ng taniya nga, si mo, kasi gusto niya bulagan. Nakakasor. 90. O sa isulti? Yun say na iyang pamanhon noon tao nga matarong hindi buot nga pakaulawan niya Si Maria. ibangan sa mga tao. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag. Oo. Sa hilot. Ano, pagpakigbulag. Ang problema lang sa Bisaya, kapagigbulag. Pero sa ubang na translation ng good divorce. So kung sa tingin mo divorce, ano ni mo, kung hindi ka gitak daw, kung ano ni mo, kung divorce ang gitawag na pakigbulag. Okay? So kung Tagalog na siya, nagya ko na siya gusto ipasabot. So ibig sabihin, pakibulag, kung gamitin mo ang word ng pakibulag, how much more, paano ka makibulag kung dili pa nimo siya Sawa. asawa? So nga na ang point. Yeah. So ibig sabihin, sa translation ng na. Hello? Kung dili siya kasabot ana, yan lang simple lang. Konteksto lang yun. Kung gospel na siya, yung buhato na naingani. Kay Matthew man na siya, tanawa sa uban niya, na portion sa gospel, and the same ang story niya, di ba, sa Luke or sa Mark. So dito din mo siya compare, para at least makita niyo kung saan ang bote pasabot sa konteksto. Aside ko sa reference niya sa Mark. Mas maklaro. O Luke 2, sige lang, Luke basahin 1 sa to Luke 2. 7. Luke 2? 1 to Sige, 7. basahan. Yan. Pag kumanan mag-break na 5 minutes, siya break na tapos. Proceed na sa next topic. Niadtong panahon na Bakto lagi. Sige. Niadtong panahon na mipakanaw ug sugos si Emperador Augusto nga ang tanang nagpuyo sa tibok gingharian sa Roma magpalista. Si Cirenio maoy gobernador sa Syria sa panahong gihimo kining unang pagpanglista. Busa ang tanan miadto sa ilang tagatag sa kalungsod aron sa pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea, miadto si Jose sa Judea, ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose dito kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban sa iyang pangasaw-unon nga si Maria nga nagsabak ni adtong higayuna. Og samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Pangasawa nun Japo, no? So, mo na siya ang isulti ang problema sa Bisaya. Yun. So, ibig sabihin, there are instances yung tawag na ito nga isulti ito kanyang gray areas. Usay sa Bible, pag different translation, nang siya gray area. So, dapat dili lang isa. So, yung nga that's why ang tip na ko yung ani. Kisa na yung Tagalog na? Na Tagalog. Tagalog na. Tagalog gawin. Ano mo yung Tagalog? Download Tagalog. Kaya sa Tagalog. Matthew ta. Tagalog. Sige nga, kaya sa Tagalog. Laban Matthew Tagalog. 1, verse 19. Ay. Tabangin sa niyo rin Tagalog, mag-download ko kung Tagalog. Kung ako ga-expect nga magamit kung Tagalog. Sige. Ha? Tagalog. Yung may paso din? Mag-download ako pastor. Dapat na GPT lang. Sige. Ha? Si Jose na kanyang asawa, Si? palibhas sa isang tao. Okay. So yung galing tip ha? Kaya di ba, ginutlo na mo sa inyo sa IBSN pod? Dapat dili lang ka usa ka Bible. Okay, ito ang version niya sa Tagalog, di ba? Ang pangasawa. Okay. Kaya, ang point na to, kung dili mo siya makuha sa Bisaya, so gamit kag other translation ng Magiging sabta mo. asawa niya. So, i-compare nimo ang sa Magiging asawa pa. Bisaya, Tagalog. Okay? So sa Tagalog kasi, tingnan nyo ha, nagabari ang translation, no? Sa Tagalog, dalawang translation. Ang pangasawa, pero yung isa is Magiging asawa. asawa. Magiging asawa, pastor. Kasi isa magiging asawa.
pag ano na siya, lahi na translation na. Napay isang translation sa Tagalog. Anong translation? Pwede. Ang Biblia ni ang isang magandang balita. Ang Biblia, ang translation sa ang Biblia. Ang Biblia, asawa. Ang Biblia, pag usulti ka ang Biblia na siya, ang iyang King James na, ay ang translation. Ang magandang balita is good news. Ang translation. So sa Tagalog, gumawa ko lang iyang translation. Kapag asawa, asawa. Okay? Kapag so, ang buhatan na ito, ang sa buhatan na ito, compare different translation. Singa na siya. Wala lang, wala tayo mabuhatan na. Kaya kung di kasi kasabot ang English, huwag kita mabuhat. Kaya na ng tanan na nastiwa. Di ba, pagtudlo na mo sa mga tribes. Tingala mo dito ba? Tutudlo may, manay na baston dito. Tapos, tingala mo nga, paghatag mo sa assessment, ano sa kasulat sa assessment? And then, we discovered, na katuday siya nga pastor, dili na siya isa ang pilas na kabuo. Siguro mga 5 sila. Wala sila kasulat dito. Kaya dili tayo sa kabalo mo sulat, dili sa kabalo mo basa. No right yun. So, pati kami nga kung natin, kung kamunguloy, kami sila, paano na, Pastor, Brad, Pastor, nga, di mo pabasa sa Bible, di ko mo sulat. Kung mo sa tubag na sa mga, ang tubag nila, yung Pastor, nagano lang kami, kung yung kamo ginabuhat, maginaw sa radyo. Allah Kung sa kamo ginawan, pamuang sulod sa muang huwag ang muang wali pa kanina. Unya reliable ka to, mao to. Yun nga ang problema. So, ibig sabihin, we allow that. Nana ba? Wala na ito nana ba? Kasi, ang trend ng good karon sa Christianity sa Pilipinas, ingani mo good trend. Ano yan? Kaysa studies na mo good sa close culture, ingani ang dilema karon sa Christianity. Ang Christianity karon, nagapadaghan na yung simbahan. Wala gitagaan og value ang quality. Mas gitagaan ang emphasis kung paano padaganon ang simbahan. Bisag walay proper training basta makabutang ang simbahan. Wala siya. Sige sabihin na contest ba? Padagan na yung churches. Yun ang problema. Diba? Logical na lang iso, i-apply natin na siya. Kung mga apply ng trabaho, ang trabaho dali na yung qualification. How much more so worth it? Okay? So, sa tuwa rin karon, mo na itong buhaton, tapos why din mo tudlog na. Magkat-o na lang jud. Magkaton ta. Ayaw mo kadlog, anak. Okay, magkaton ta diri kay because mo na yung qualification. Nga naman, kaning inyong subject na tinadala, dili niya sa subject lang sa consider 4 years. Actually, kaning subject inyong tunan karon masteral ni. So, ibig sabihin ko mga bright ng tanan. Because masteral ko yan. Masteral yung subject. Wala ka anak ang ginawa na. Okay? So, hindi ka dito ka mo. Masteral kami. Ginawa na siya. Actually, this is a master's in biblical studies. Okay, kaya dito musunod sa camera. Okay, so ready? Ready. Okay. Na kasi na mo pupunta na diya, pero dito na ilusin yung sa inyong pupunta. Pastor, isend ka po ni sa GC, Pastor. Isend ka po sa GC ang May imong. bayad pa siya kung send to GC. Sige mo to ali, isend na mo na sa GC. Ay mo ka pala ka. Ay may kasulat, ay mo Pastor Bong. Ay isend na to sa GC. Anong Okay? gisend mga Pastor Bong, nga Pastor Juan di Okay, man? so, Basta anong gisend man ang Pastor Bong, yang Pastor John di man isend. Okay, so are we ready? Ready na. So karon ang atuang tunan karon is dito na tayo sa second level sa tuang studies. So ibig sabihin upgrade ta. Okay? Men. Dito na kadulong sa masteral subject na to. Grabe. Biblical studies. Kulbaan na si Juan, kulbaan na. Actually,